Hey guys, welcome to my channel. So, nakabalik na ako sa bahay. Bear with my post sa biyahe namin, no? Kasi unti-unti kong pinopost yung travel adventure namin to Colorado. Pero sabi ko, singit ko muna to. Um, yun nga, no? Pagbabalik. Ang pagbabalik ng mga restrictions. Ready? Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Pagbabalik ng mga restrictions. Okay, so kung nagpo-follow kayo sa akin, dati ko pa sinasabi, ay ano yan, ibabalik nila yan, babalik nila yung mga bid ko na yan. Bakit? Kasi mag-e-election next year dito sa US. Di ba? Ganun din ginawa nila dati, no? Election dito, sa kanila nilabas yan. Bakit? Para makapandaya sila. Tanongin nyo, kung hindi kayo aware, no? Paano sila mandadaya? Mail-in ballots, alam mo yan, pwede ka bumoto sa ano lang, may mail mo lang. Kaya panoorin nyo yung documentary ng 2,000 Mules, paano nila dinaya yung nakaraang eleksyon dito. No? Isang tao, libo-libong sinasalpak niya sa mailbox. No? Tapos hindi yun bine-verify. Kasi pabor yun sa nakaupo ngayon eh. Kaya kasi dito, yan ang hirap sa federal government, no? Yan ang pinupush sa Pilipinas. Mag-federal tayo, gayahin natin yung US, gayahin natin yung US. Meron din pala mga cons, no? Pagka yung, kunyari yung mayor, Democrat dito, tapos yung governor, Democrat, kahit presidente noon si Trump, wala siya nagawa. Kasi hawak, hindi pwedeng makialam ang national government dun sa local government. Kasi nga, federalism eh. So, everything, may mga pros and cons lahat. O yung sabihin, maganda ang federalism, ganyan. Pinupush yan nila Robin Padilla, di ba? May pros and cons eh. Depende eh. Ano yan eh. Nasa tao nakaupo. No? Tama, mapapabilis ang serbisyo. Pero yung dayaan, kontrolado nila. No? Nung nagkaroon ng mga kaguluhan sa Oregon, Portland, Oregon, na nagtayo sila ng barricade doon, hindi pinasok ng mga ng federal government. Bakit? Kasi bawal makialam unless may pahintulot ng mayor or governor. So yun din ang nagkakaroon ng conflict. So ganoon na nangyari, and then eto na naman, mangyayari na naman. So sabi ko nga, kung matagal nyo na akong pinapanood, pinapakinggan, nasabi ko na yan dati pa, next year magkakaroon na, babalik uli ang bid ko na yan. Kasi kailangan nila ng rason para mag-lockdown. Para gumana uli yung mail-in ballots. Ano yung mail-in ballots? Yung hindi ka boboto sa presinto, susulat ka lang sa mga balota, tapos i-mail na lang. No? So, hindi yan tag dito. May nagtatanong sa akin dati, ano pong ebidensya ko na nandaya yung nakaupo ngayon? Tignan niyo yung economy ng US. And then may nakita ba kayo nagrarally na, pro-Biden kami, magaling si Biden. Wala ka nakikita ganun. Wala ka nakikita mga sombrero na Biden. Wala. Nahihiya sila. Pero ayaw nila aminin. No? The reason na binoto nila si Biden kasi ayaw nila kay Trump. Totoo naman eh. Hindi dahil magaling si Biden, ayaw lang nila kay Trump. Totoo naman si Trump, magaspang yung ugali niya. Pero we don't choose people sa posisyon dahil gusto natin. Kailangan qualified. Qualification dapat mawala yung bias natin. May mga kaklase ko dati ganun. Dati kasi pinagtatanggal ko na sila sa friends list ko eh. Ayoko kay Trump kasi ayoko talaga sa kanya. Hindi nila masabi kung bakit. Hindi nila masabi. Basta ayaw nila sa tao, no? Meron silang personal bias. Ako sa tingin nyo, Trump supporter ka? Well, sabi ko, dati pa, if there is somebody else na mas magaling kay Trump, doon yun ang susuportahan ko. Wala eh. Wala naman, di ba? Kaya, yan talaga ang number one na reason. No? Nandaya, tapos yung ibang bumoto, dahil ayaw lang kay Trump. Yun lang yun. Napakasimple. Tanungin mo yung mga bumoto kay Biden kung proud sila sa nangyari sa Amerika ngayon. Bukas ang border, milyon-milyon pumapasok na illegal. Illegal immigrants hindi migrants, illegal immigrants kasi walang papel eh. Ayaw pala tawagin ng illegal aliens eh.
'Di ba? Tapos bagsak ang economy, inflation all-time high, ang mahal ng gas. Mag full tank nga lang ng sasakyan nyo, ibang-iba nung panahon ni Trump. Kasi, nga, ito na ang resulta. So, paano mangyari yan? Patibayan na lang talaga. And tingnan natin kung aamin yung mga nagkamali dati. And then, coincidentally, kung sino yung mga taong yun din ang suporta dito sa bid ko na to, sa mask, sa mga ganito. Sila rin, same people. Kaya abangan nyo, ito, magkakaroon ulit ng lockdown. Ito nga, yung may kamag-anak kami pauwi ng Pilipinas, no? Tapos sabi, ang plano, babalik after 6 months. Sabi ko, sabihan mo, baka abutan sila ng lockdown. Sabi, ba't magla-lockdown? Wala namang ano. Eto na nga, no? Eto na nga. May marami pa rin taong mga clueless talaga sa mga nangyayari or kaganapan ngayon, no? Hindi totoo yung letter C na yan na virus. Ginagamit lang yan, panakot. Kasi nga naman, hindi pwedeng magawa nila yung gusto nila kung walang takot. Ilang beses ko sinasabi, yung fear is a great motivator. Mamomotivate kang gawin kahit katangahan. Kahit, yung sabi ko nga, yung kakilala ko, katrabaho ko dati, CI nag-doctorate pa Nag-MSN na, nag-doctorate pa. Kalain mo, nakatatlong booster na daw siya. Hindi ba katangahan yun? So, ibig sabihin yung 2 shot, hindi ka protected. Yung unang booster, hindi ka protected. Yung second booster, hindi ka protected. Yung third booster, ngayon, may lalabas na naman sila na, variant nito ngayon. Bago October 2024 ang eleksyon. So, kailangan may lumabas na virus bago doon. Hindi lang pwede ilabas siya ng October, no? Tapos na ang boxing noon. Ilalabas yan ngayon bago kailangan i-build up na yung takot. So, nasa biyahe kami, nagpunta kaming Colorado. So, Houston to Colorado, nag-hotel kami ng last day namin na stopover sa Amarillo, Texas. Pagkalabas ko sa shower, naka-on yung TV, CNN, si Sanjay Gupta, yung resident doctor ng CNN. And he was talking about the virus na, tumataas daw ang kaso, ganito daw ang dapat gawin para maiwasan na hindi ka magkasakit na ito. Gusto ko sanang, kung kausap ko siya, ano nangyari doon sa mga previous na ganito? Wala yon. Yung pagmamask, wala yon. Yung social distancing, naglagay pa kayo yung mga linya sa grocery, tapos one way lang. Ano yun? Wala yun? So, bakit tumataas yung kaso? Kasi, gusto nilang, sino ba, katangahan na lang pag maniniwala kayo dyan eh. Kayo mismo, tanongin niyo yung sarili niyo, may bid ko ba talaga? Ha? Kumain na kayo sa labas eh, nag-restaurant na kayo eh. Nakisalamuha na kayo sa sobrang daming tao eh. Namatay kayo? Namatay ba kayo? Ako, kung hindi kayo naniniwala, Jose Rizal Adventures, dyan ko pinost. Kumain kami sa Amarillo 2 beses sa The Big Texan. Magkakatabi tao doon. Namatay ba kami? And then, we did that 2020. Kasagsagan ng bid ko, nakamas pa, required nila pagpasok doon sa restaurant. Pero pag nasa loob ka na, pwede mo nang tanggalin, tapos magkakatabi kami. Pati yung hindi ko kakilala, nasa likod ko. So, mag-i-excuse pa ako pag pupunta akong CR or restroom. Ganun kasikip ang tao, and yet, hindi kami namatay. So, anong kalokohan? Ba't ngayon matatakot kayo? Kasi, meron talagang theory na, brainwashing. Ang nabi-brainwash yung mga mataas ang pinag-aralan. Congratulations kung hindi kayo na-brainwash, pero usually nabi-brainwash yung mga mataas ang pinag-aralan. Imagine niyo yung kasama ko CI, di ba? Sabi ko MSN, doctorate, tapos nakatatlong booster, tapos nagmamas sa beach. Hindi talaga ako nakatiis eh. Kasi hindi nagmamas yung mga anak niya, naglalaro sa beach. Naka-face shield, tsaka naka-mask. Sabi ko, talaga ba record dyan mag-mask sa face shield? Sabi, hindi sir, kasi nakasanayan na namin eh. Kaya, ganun ba? Nakasanayan na. So, mind conditioning talaga. No? Brainwashing is real.
Huwag kayong matatawa kasi totoo yan. May mga nabibrainwash. Ang nabibrainwash pa, yung mga mataas ang pinag-aralan. Hindi katulad nung, yung aso ko pinapanood ako. seryoso. Hindi katulad nga, talagang example na hindi kayang sagutin eh. Bakit yung mga taong grasa, hindi nagkakasakit, hindi naapektuhan. Yung mga tao sa probinsya na walang Facebook, walang internet, hindi naapektuhan. Kung hindi nyo pa sasabihin sa kanila na may bid ko eh, hindi nila malalaman eh. And panoorin nyo yung mga documentaries nilang GMA7, ni Cara David, nagpupunta sa liblib na lugar, no? Sila lang ang nakamask, kung sino yung mga reporter, nagdodok sila lang, pero yung pupuntahan nila, walang nakamask. And yet, walang namamatay. Paki-explain.